Ayon sa Estados Unidos, tuloy pa rin ang diplomasya nila sa Iran. Sabi ng mga opisyal sa magkabilang panig, malapit na ang kasunduan kahit may ilang detalyeng di pa nare-resolve at hinihintay pa ang pag-apruba ng liderato ng Iran. Sabi ni kalihim ng Estado ng US, Marco Rubio, may maayos ng balangkas ang mga negosyador pero nagbabala siyang pabago-bago at di pa tapos ang pag-uusap. Patuloy pa rin kaming nagtatrabaho dito. Tulad ng sinabi ko, alam mo, inakala namin magkakaroon kami ng balita kagabi. Siguro ngayon, huwag nating bigyan ng masyadong kahulugan. Kailangan lang ng kaunting panahon para makakuha ng sagot. Kaya sa tingin ko, may matibay na panukala na tayo nakalatag pagdating sa kakayahan nilang buksan ang mga kipot at magsimula ng isang seryoso, mahalaga at may takdang panahong negosasyon tungkol sa mga usaping nuklear. Sana magawa natin ito dahil malaki ang suporta sa Gulfo. Lumabas ang mga pahayag na ito matapos hikayatin ni Pangulong Donald Trump ang mga negosyador na huwag magmadali kahit pa may senyales na malapit ng magkasundo ang Washington at Tehran para muling buksan ang Strait of Hormuz at bawasan ang tensyon sa reyon. Gayunpaman, pinapababa ng Iran ang mga inaasahan tungkol sa isang nalalapit na kasunduan. Sabi ng Iranian Foreign Ministry, may progreso na ang mga negosyador sa ilang issue, ngunit iginiit nilang ang usapan ay nakatuon sa pagtatapos ng sigalot, hindi sa nuclear program ng Iran. Ang negosasyon ay nakatuon sa pagtatapos ng bigmaan at sa ngayon, hindi pa namin tinatalakay ang detalye ng issue sa nuclear. Ang banta, pressure, paglalarawan at karikatura ay bahagi ng maniobrang pampulitika sa kabilang panig ng mundo. Ipinagpapatuloy namin ang aming trabaho sa mismong larangan. Nakikita ang mga realidad kung ano talaga ang mga ito, anuman ang pananaw at kwento ng kabilang panig. Sabi ng mga opisyal ng Iran, magagalap lang ang dagdag na usapan sa nuclear program ng Tehran kapag naalis ang mga parusa at napalaya ang mga nakapirming ari-arian nito sa loob ng 60 araw na negosasyon. Ayon sa US intelligence na binanggit ng CBS News, isa sa mga dahilan ng mabagal na negosasyon ay posibleng problema sa komunikasyon sa loob ng Iran. Ayon sa ulat, ang kataas-taasang pinuno ay nasa isang lihim na lugar na bantay sarado at nakikipag-ugnayan gamit ang komplikadong network ng tagadala ng mensahe na nagpapabagal umano sa tugon mula Tehran. Sabi ng mga opisyal ng US, kahit ang mga matataas na opisyal ng Iran ay nahihirapan ding maiparating agad ang mga mensahe sa pamamagitan ng sistemang ito, kaya lalong nagiging komplikado ang pagsisikap na tapusin ang kasunduang balangkas. Nagkakasundo ang mga opisyal mula sa magkabilang panig, pero tuloy pa rin ang pag-uusap at wala pang pinal na kasunduan. Narito ang senior US correspondent na si Mike Wagenheim mula sa Washington. Nag-uulat siyang pinapabagal ni Trump ang mga bagay. Nasaan na tayo? Maari pa bang kumalpak ito? Sa tingin ko, oo. Alam mo, Ellie, sa tingin ko, lampas na tayo sa puntong pwede pa tayo magsalita ng may pag-asa. Pakiramdam lang yan, wala na halagang emosyon dito dahil ilang beses na nating narinig ang administrasyon ni Trump. Taktika lang ito sa negosasyon. Oo, maganda ang optimismo pero paulit-ulit na natin itong narinig. Mga 4 o 5 beses mula na magsimula ang digmaan. Sabi nila, malapit na raw tayo. Abot kamay na raw, konting detalye na lang. Pero ano ang nangyayari? Balik na naman sa umpisa at paulit-ulit na lang na may malalaking agwat. Pandahon na para bawasan ang usapan sa optimismo at harapin ang realidad. Malaki ang hinihingging pera ng mga Iranian para pag-usapan ang kanilang nuclear program na patuloy nilang iginigiit na hindi nila susundin ang kagustuhan ng Amerika. Ang Strait of Hormuz ay isang napakakomplikadong issue rin sa ngayon. Mukhang hindi handa ang mga Iranian na isuko ng buo ang kontrol dito. Maaring magpatupad sila ng tolling system o makipagtulungan sa mga Omani. Pero malabong gumalik pa sa dati, ilang buwan lang ang nakalipas. Ito ang dalawang pangunahing issue, hindi simpleng hadlang lang. Hindi ito madaling malutas. Ito ang dalawang pangunahing issue sa negosasyon na yon. At mukhang, muli, napakalayo pa rin natin sa isa't isa pagdating sa kung ano ang handang isuko ng bawat panig. Siguro mas mainam na bawasan ang usapan tungkol sa optimismo, harapin ang realidad, at tanggapin na magkalayo pa rin ang dalawang panig sa kung ano ang kaya nilang isuko at ang kanilang mga limitasyon. Sige, pero kung pag-uusapan ang pagiging magkalayo, inamin ni Netanyahu ng pribado na kakaunti lang ang impluensya niya kay Pangulong Trump. Ayon sa Israeli media, totoo bang hindi sinasagot ng Washington ang mga tawag niya sa ngayon?
Ganito kasi, ito ay isang ulat lang at nakita na rin natin ang ganitong usapan noon. May kasaysayan ng media ng ulat ng tensyon o kakulangan sa komunikasyon sa pagitan ng dalawa o tapos na si Trump kay Netanyahu. Ngunit makikita mo pagkalipas ng isang linggo na koordinado pala ang lahat sa buong panahong iyon. Hindi ako agad naniniwala sa isang ulat lang tungkol sa tensyon na yan. Pwede rin gamitin niya ng kabilang panig para masabi ng punong ministro na wala siyang kontrol mula simula, kaya hindi niya talaga pinili ang mga konsesyon na kailangan niyang gawin. Nagbibigay din ito ng pampulitikang proteksyon sa kanya sa sariling koalisyon, kaya pwedeng gumana sa magkabilang panig. Sa tingin ko, laging nasa gitna ang totoo. Si Pangulong Trump ay mananatiling siya pa rin. Siya pa rin ang gagawa ng mga desisyon sa uli. Isa sa alang-alang ba niya ang interes ng lahat? Tulad ng ginagawa niya kay punong ministro Netanyahu, isa sa alang-alang din niya ang interes ng mga bansa sa Gulpo tulad ng Saudi Arabia, Emirati, Bahraini, Kuwaiti at Qatari na kadalasan ay hindi pabor sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ay naiiwan at siya lang ang nag-iisip tungkol sa sitwasyon. Isinaalang-alang niya, pero sa dulo, si Pangulong Trump pa rin ang magpapasya. Sa tingin ko, yun talaga ang punto mula noon. Anuman ang personal na relasyon kay punong ministro Netanyahu, mainit man ito, malamig o nasa pagitan. Sige, Mike Wagenheim, huwag kang lalayo dahil babalikan ka namin mamaya sa programa. Pero sa ngayon, maraming salamat dito. Mike, ikinagagalak namin tanggapin dito ngayon sa studio si Security Analyst Jonathan Regev at Senior Middle East Correspondent Ariel Oseran. Salamat sa pagsama, mga Gino. Mukhang kakailanganin natin ng higit pa sa isang kutsarang asukal para mapalunok ang gamot na ito. Tama ba, Jonathan? Mukhang ganun nga, hindi natutuwa ang mga opisyal ng Israel sa mga ulat. Pero totoo ba ang mga ulat? Narinig lang natin, di natin alam kung tama ang mga ito. Uulitin ko, sinasabi ko na kung ito ay nakakabahala para sa mga opisyal ng Israel kung tutuusin. Una, dahil inuulit ko at kailangan nating ulit-ulitin, kung tama ito, makikita na natin ito mismo sa aktwal na pangyayari. Tuwing umaga nitong mga araw, nagigising ang mga Israeli na may nababalita ang sundalong nasawi dahil sa sumabog na drone. At ang tugon ng Israel may tugon naman, pero malayo ito sa gusto talagang mangyari ng Israel. Malayo sa tugon na gusto sanang gawin ng Israel dahil nakatali ang kanilang mga kamay. At kung ganito rin ang mangyayari sa Iran, maaring makakuha ng malaking pera ang Iran, mapalakas muli ang kanilang ekonomiya, at muling buhayin ang kanilang buong ballistic program. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa nuclear program. Makikita natin kung ano ang mangyayari, gaya ng sinasabi ng Pangulo. Lahat ng ito ay nangyayari at wala namang magawa ang Israel. Kaya naman, walang duda na si Pangulong Trump ay isang napakalapit na kaibigan ng Estado ng Israel. Ito ay halimbawa rin kung paano ang interes ng Israel ay kontrolado mula sa ibang bansa. Oo, hindi naman laging magkatugma, kahit na may matibay at solidong pagkakaibigan. Bago pa natin talakayan ang mangyayari, kumikilos na ang mga may impluwensya at nagsisimula ng pagbabago. Ariel, ang pangunahing negosyador ng Iran ay papunta na ngayon sa Doha mula Pakistan. Linawin natin, ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Kaya nakikita natin na habang ang mga Pakistani na tagapamagitan ay nasa China para sa isang prominenteng pagbisita, mukhang sinusubukan na naman ng mga taga-Qatar na ipwesto ang kanilang sarili bilang mga pangunahing negosyador. Sabi nila, laro ito ng Pakistan pero sumusuporta lang sila. Siyempre. Isang suportang papel sa pag-host ng punong negosyador ng Iran, pati na rin ng Iranian Foreign Minister si Abbas Araghchi. Ngayon, naroon sila upang subukang isulong ang kasunduang ito. Mukhang may ilang hindi pa rin pagkakasunduan dahil matibay pa rin ang bawat panig sa kanilang posisyon, lalo na tungkol sa uranium ng Iran, pati na rin sa usaping pinansyal kung gaano karaming pondo ng Iran ang i-unfreeze. Pero tayo ay, at kaugnay nito, ang mga nakapirming pondo ng Iran na ilalabas, inaasang bahagi nito ay magmumula sa Qatar. Kaya kasama rin sa pagbisita na ito ang pinuno ng sentral na bangko ng Iran. At ito rin ang dahilan kung bakit Ang Qatar ay... pera ito ng Iran. Naka-freeze ito at hawak sa Qatar. At kung titingnan natin ang ulat mula sa nakaraang ilang minuto sa Saudi at Hadath,
Sinasabi nila na nakuha na nila ang final draft ng Memorandum of Agreement. Ngayon, sinabi mo na kailangan itong tanggapin ng may kaunting pag-iingat at dagdagan pa ng kaunting pagdududa. Dahil ang nakikita natin dito ay pinag-uusapan natin ang 60 araw na extension ng tigil putukan kung saan tatalakayin ang issue ng nuclear. Isang bahagyan pag-unfreeze ng mga pondo ng Iran at ang ganap na pabubukas ng Strait of Hormuz. Pero muli, ito ay napakalabo pagdating or masasabi ko pang kulang sa detalye tungkol sa nuclear program na mampapagaan sana ng loob ng marami dito sa Jerusalem. O sige, Jonathan, mayroong pamunahing pagkakaiba sa pag-iisip ng pagpapalago ng kita at pag-iwas sa pinsala. Kung tayo ay magsasagawa ng kahit anong uri ng damage control, kumbaga, pagdating sa mga layunin ng Israel, sa araw ng paglulunsad ng kampanyang ito, ano ang mga naabot at ano ang hindi? Anong mga katiyakan sa seguridad ang kailangan na yon ng Israel para hindi lumala ang kanilang sitwasyon? Una, may mga tagumpay na naabot sa Iran, sa Lebanon, sa lahat ng aspeto, may mga tagumpay na naabot. Walang duda tungkol dito. Ang problema ay kung ano ang naabot at kung ano ang ipinangakong maabot. Balikan natin ang pagtatapos ng Hunyo 1 taon na nakalipas. Noong panahong yon, ipinangako sa mga Israeli na ang kampanya ay nagpatras sa Iran ng maraming taon at may malalaking tagumpay ang Israel at hindi na muling makakabanta ang Iran sa estado ng Israel. 8 buwan lang ang lumipas bago nagsimula ulit ang digmaan, kaya hindi natupad ang mga ipinangakong tagumpay. May mga tagumpay naman, pero malinaw na hindi natupad ang mga ipinangako. At ngayon muli, totoo ito para sa Iran at totoo rin para sa Lebanon. Magpo-focus ako sa Lebanon dahil ito ang dinaranas ng mga residente sa Hilaga araw-araw, 5 hanggang 6, minsan 10 beses pa sa isang araw. Ngayon, mas mahina na ba talaga ang Hezbollah kumpara 3 taon na nakalipas? Walang duda tungkol doon. Mula sa isang hukbong terorista na kayang ilagay ang buong estado ng Israel sa bantang maaari sumira sa mismong pag-iral nito, ito ay isang organisasyon na ngayon ay isang napakalaking panganib. Pero wag nating Lukuhin ang mga residente ng mga komunidad sa Hilaga. Huwag nating lukuhin ang ating mga sarili. wala na sila, hindi talaga. Pero huwag din nating lukuhin ang ating mga sarili. Ang mga drone na yan na kasalukuyang tumatarget lang sa mga tinatawag nilang sundalo, kung gusto ng Hezbollah, madali na lang madadating ang mga residensyal na lugar sa Israel. Tama. at pinangakuan na ang mga Israeli mahigit 1 taon at kalahati na ang nakalipas sa unang tigil putukan na wala na ang banta ng Hezbollah at hinikayat ang mga residente na bumalik. Pero nararanasan na naman nila ito ngayon. Kaya muli, walang duda na may mga nagawang tagumpay, pero malayo pa ito sa mga pangakong binitiwan noon. Ito ang pangunahing issue na sa tingin ko'y nadudulot ng matinding frustrasyon at pagkadismaya sa mga Israeli at mga gumagawa ng desisyon. Kung maaari ko idagdag sa magandang pagsusuri ni Jonathan, gusto ko lang banggitin na nakita natin ito sa nakalipas na 2.5 taon. Nakita natin ang mga tactical na tagumpay maging sa Gaza, sa Lebanon, Sa Iran, mulay sa Lebanon, mulay sa Iran, pero hindi ito nagiging mga estratehikong resulta na makikinabang ang Israel sa pangmatagalan. At ito, ang direksyong ito ay hindi kayang panatilihin. Hindi pwedeng tuloy-tuloy na sumabak ang Israel sa mga yugtong ito kung saan hawak nito ang taktikal na kalamangan. Pero sa huli, sa estratehikong aspeto, hindi lang na hindi nito nakakamit ang mga layunin nito, pero sa totoo lang, kung titingnan natin ang bagong estratehikong realidad na lumilitaw sa reyon ng Gulpo, ang Iran na ngayon ang may kalamangan matapos maranasan ang mga taktikal na tagumpay ng Israel. Kaya kailangan mapunan ng agwat sa pagitan ng dalawang direksyong ito. Na ang mga taktikal na tagumpay ng Israel ay maisalin din sa mga estratehikong tagumpay. Sa kasamaang palad, hindi natin ito nakita sa ilang larangan. Oo, at ang hindi matalo ay hindi nangangahulugang panalo at kabaliktaran din. Para sa Iran, Tama, bahagi ng problema yon dahil magkaibang sukatan. tama ka dyan. Sige, Ariel Ozeran, mananatili ka sa amin. Jonathan Regev, maraming salamat sa iyong pagsusuri.